pong ginagalang na pangalawang ama ng ating bansa, Vice President Jujumar Binay. Walang-wala ho. Yan lang po yung abogado ko sa bingo. Akala nyo ba rally pinunta ninyo? May dalawa akong bulilyo. Kukulong kayo ni Lolong. Sa ating pong mga senador, nagpipitagan mga magagaling, kinikilalang senador, at ang mga senador ng una, na kayo ang laging una, palakpakan po natin sila na sila ay pumisita sa lungsod ng Maynila. Sa ating pong unang ginang, Dr. Aloy Ercito, at kay Senador Jinggoy Estrada, 10 ng mga kasama naming congressman at mga konsyal sa lungsod ng Maynila. Sa inyo pong lahat na patuloy na nanatili sa okasyong ito, naming hinintay ng 1 taon. Anniversary po namin ngayon. Anniversary ng 29 na konsyal at ang inyong lingkod nang magising sa katotohanan na wala nang mangyayari sa kasalukuyang administrasyon at wala nang pupuntahan, at sabay-sabay kaming nagising 29 at ang inyong Vice Mayor out of 36 councilor. Ayan po sila ngayon. 1 taon na kami. Una po, hayaan ninyong ako'y magpasalamat sa inyo sapagkat noong 2010 election, out of 600,000 na bumoto sa lungsod ng Maynila, binigyan niyo po ako ng mahigit na kalahating milyon na boto. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kaya po, napakalaki ng utang na loob po sa bawat isa sa inyo. At yan po ay binalikan ko ng mga paglilingkod na ayon sa higit na pangangailangan ng higit na nakararami sa lungsod ng Maynila. Mabanggit ko ang ilan. Nandiyan po ang Isko Moreno Computer Learning Center, 9 na po yan sa buong Maynila. Speech laboratory ng mga high school sa lungsod ng Maynila. Butika ni Isko na ngayon sa IDNA. Wala nang gripo ng grasya. Pinutol na ni Lolong. Andyan din po yung medical assistance program natin, Iskolar ng Bayan, kung saan binago natin ang pamantayan sa pagtanggap ng mga scholar, kung saan walang requirements, kahit di palakol ang grado ninyo, pwede kayong maging scholar. Yun po ang mga bagay na inuna natin. At sa tulong po ng mga konsehal, na itaguyod po natin sa pangangalaga ng ating kapaligiran, sa maliit nating kaparanan sa Konseho ng Maynila, mga kababayan, ang kauna-unahan at kaisa-isahan na solar-powered session hall na pinagtatawanan pa ako noon ni Lolong na hindi ko raw kayang gawin. Itinaguyod po natin kung saan, katulad ng programa ni Joseph Pera Estrada, nakita nyo ang palad namin na kaganyan, nakabukas. Alam nyo anong ibig sabihin yan? Transparency in governance. Binuksan po natin ng sesyon ng Konseho ng Maynila ay napapanood hindi lamang po sa lungsod ng Maynila, kundi sa buong mundo. Itinaguyod po namin yan ng inyong mga konsyal. Yan po ang sukli ng pagtitiwalang ipinagkaloob nyo sa akin. Sa maliit kong kaparanan, ninais kong pagsilbihan kayo ng maayos. At sa maliit kong kaparanan, patuloy kong sinuportahan. Kahit na nawibindang na kami, kahit na hindi na namin malaman kung saan nga ba patungo ang Maynila, tiniis namin dahil ayaw namin mamulitika.
Ayaw po namin sapagkat kayo ang tatamaan. Kayo ang mapeperwisyo. Pero anumang haba ng pasensya, kung yung pasensya sa bakery napapanis din, ganun din po ang pasensya ng inyong konseho ng Maynila. Kaya po, minabuti namin kung sarili lamang namin ang interes ang pag-uusapan, pinakamagandang kakampi ang alkalde. Ngunit mga kaibigan, nais kong isipin ninyo, nais kong kayo'y magnilay-nilay. Bakit? Sa loob ng 36 na konsyal, 29 at ang inyong vice mayor ay aalis at wag nang makakampi ang kasalukuyang administrasyon. Ano kami? Sira ang ulo? Baka naman, ako na may nagtatanong lang. Kung kami may diferensya, hindi kaya o di baga siya ang may diferensya? Kayo po ang mag-isip, mga kaibigan, sa pagsama sa akin ng 29 na konsyal na kasalukuyang naglilingkod at sumama kay President Erap, mga kaibigan, lahat ng pribilehiyo, lahat ng resources ng gobyerno na maaari namin maitulong sa inyo ay putol na. Bakit pa rin sila sumama sa akin? Hindi nyo ba naitatanong sa inyong mga isipan? Ano ang problema, mga kaibigan? Dalawa lamang po, malamang kami ang may problema o yung matanda doon sa likod ninyo. Kayo po ang mag-isip. Kaya po mga kaibigan, kung sarili ko lang ang iisipin ko, gusto ko maging alkalde ng lungsod ng Maynila. Pangarap ko po yun. Upang na sa ganoon, mapatunayan ko sa mga anak ninyo na kahit na ikaw lang ay basurero, pwede ka maging alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngunit mga kaibigan, hindi ito mga interes namin. Binaliwala namin ang lahat ng interes namin. Isinusugal namin ang mga personal naming interes sapagkat naniniwala po kami noong Marso noong 2012, noong isang taon, panahon na upang magbago ang liderado sa lungsod ng Maynila. Tingnan po ninyo. Bigyan niyo po ako ng konting oras at hayaan niyo naman itong opinion ko ay mapakinggan ninyo. Alam niyo kung bakit nagkakaganito ang Maynila? Maaring tayo ay nalilibang, maaring tayo ay nalilinlang, maaring tayo ay abala. Ngunit gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo kung bakit nagkakaganito ang lungsod ng Maynila. Sapagkat sa loob ng 21 taon, 21 taon, dalawang alkalde lamang ang binoto natin sa lungsod ng Maynila. Dalawa lamang, magkaaway pa. Hindi pa magkasundo. Isang putiin, isang bulaklakin. Tingnan po ninyo, baka po ako'y nagkakamali. 1992 to 1998, sino po ang ating alkalde? Yung putiin. Ilang taon? 6 na taon. 1998 to 2007, sino ang alkalde? Yung bulaklakin. Ilang taon? 9 na taon. 9 plus 6. 15. 2007 to 2013. Ilang taon? 6 na taon. Sinong alkalde? Yung putiin. 15 plus 6. Ilang taon po? Tama pala ang kwenta ko. Buti na lamang si Ma'am Laseste. Sana buhay pa. Yung teacher ko nung grade 2 nung binigyan ako ng first honor. Dahil tama yung mathematics ko. 15 years plus 6, 21 years. Ano ang susunod na tanong? Kamusta naman tayo? Anyari, Mayor. Nga nga.